Samantala, nagsisiuwian na ang mga bakasyonistang nagpasko sa Boracay Island sa Malay Aklan. At may ulat on the spot si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Connie, di nagpaawat ang ilang mga turista na sulitin ang mga huling araw ng bakasyon dito sa isla ng Boracay ngayong Christmas season. Kung kahapon ay naging makulimlim ang panahon, ngayong araw naramdaman na ng mga turista ang init ng panahon dahil sa pagsikat ng araw, lalong-lalo na sa beachfront area. Marami ang lumangoy sa beach, merong naglakad at namasyal lang at dinama ang simoy ng hangin. May iba namang naglaro sa buhangin kasama ang pamilya. Sinulit rin ng ilang turista ang huling gabi sa isla bago umuwi ngayong araw. May mga nagpicture taking sa mga sand castle bilang remembrance. Dito sa Cagban Jetty Port sa Boracay Island, dagsa na rin ang mga turistang pauwi sa kani-kanilang probinsya. Ayon sa ilang turista, one of a kind ang bakasyon sa Boracay dahil nakapag-relax sila ng maayos at nagkaroon ng masayang pagdiriwang ng Pasko. Patuloy namang pinaiigting ng kapulisan ang kanilang presensya sa mga lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mga tao gaya na lamang dito sa Cagban Jetty Port para tiyaking ligtas ang mga pauwing turista. Pinaalalahanan rin ang mga turista na maging mapagmatsyag sa paligid at siguruhing walang maiiwang mga gamit. Connie, sinisiguro naman ng Philippine Coast Guard na nasa maayos na kondisyon ang mga fiber boats na bumabiyahe upang maiwasan ang anumang aberya o aksidente. Connie? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Mainit-init na balita, pumalo na sa 69 ang mga nabiktima ng paputok sa bansa. Batay sa datos ng Department of Health as of December 26, 65 ay lalaki at 4 naman ay babae. Mga bata at minor de edad pa rin ang karamihan sa mga nabiktima ng paputok. Kaya ang DOH may babala sa mga patuloy na gumagamit ng mga paputok o pailaw. Maaring masawi ang gumagamit ng paputok dahil sa malubhang kaso ng fireworks-related injuries. Posible ring maputol ang mga daliri, kamay, o iba pang bahagi ng katawan. Para maiwasan yan, mas mainam po na manood na lang daw ng community fireworks display sa pagpapalit ng taon. Sa tuwinang sasapit ang Pasko, pinakaabangan po ng marami syempre ng bawat pamilya o barkada ang Christmas reunion. Ang tanong, ano-ano nga ba ang mga gimmick o paandar sa ganyang pagtitipon? Balitang hatid ni Oscar Oida. Maaga pa lang, abala na sa pagluluto ang designated chef ng pamilya Garcia na si Marlon. Ito'y para sa kanilang nakagawiang family salo-salo tuwing December 25. Mana ko to kay Erpat sa kay Ermat. Pag mana na rin ng anak ko sa akin, masarap magluto Ang niluto ko, kare-kare, minudo, cordon bleu, lumpiang sariwa, lumpiang hubad. Yung iba pulutan papaitan, ganon. Siyempre, nakaalalay pa rin sa paghahanda ang mga OG ng mahigit 30 taong tradisyon, sina Lolo Max at Lola Coring Garcia. Natutunan namin sa magulang namin yung pakikipagkapwa lang. Yan lang talaga. Pinagpapasalamat ko sa lahat. Bago mag alas 11 ng umaga, ayan na, isa-isa nang nagdadatingan ang mga kaanak. Siyempre, bago ang lahat, magmamano muna. Yung pagmamano, hindi nawala sa amin. Mano ng apo, mano talaga. Sa ganitong pagtitipon, di raw nawawala ang mga palaro at pasiklaban. Ang mga apo, bigay todo sa pagyugyug. Why not? Pag na-impress sina lolo't lola, tatapatan ng malulutong na 50. Pag magaling talaga, ang premyo, tinodoble pa. Kaya tuloy, pati mga not so young, jumo-join na rin. Yung bata nagpapasaya sa bahay Yung maingay, nagtatawanan, Pagka kasama mo, mga bata, siyempre parang feeling mo, bata ka rin, Yun nga lang, di mawawala ang mga tito-tita hirits na marami ang allergic. Ang pinaka-allergic ako, yung kailan kayo ikakasal, ganon. Kailangan magkakadyawa ulit. Masakit. Mag-iilang 3 taon na mula Parang addict daw, para daw po ang addict. Pero yun, nananaba, ganyan. Lalong gumaganda, ganon. Pero wala naman daw nagkakapikunan.
Ang totoo nga raw, yung mga tampuhan sa ganitong salo-salo pa naaayos. Kung meron man mga hindi pagkakaintindihan, na pag-uusapan ng mas maigi kapag nagkikita-kita yung buong pamilya. Mas nagiging malinaw yung lahat kung may hindi man pagkakaintindihan noon. At ang highlight ng reunion, syempre, ang bigayan ng aguinaldo. Dahil po natutupad po yung mga gusto namin. At saka po nagsasama-sama po kami buong pamilya. Dahil po kapag Christmas po lagi po kami nagkakasama. No wonder pinakaabangan ng bawat kaanak ang reunion ito. Salo-salo na kumpiyansa si Lolo Max magpapatuloy sa mahabang panahon. Kahit hindi mo na ituro yun, kung ano puno siyang bunga eh. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte raw ang isa sa mga magiging abogado ni Vice President Sara Duterte para sa 3 impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Nagkausap kami, bago lang, sabi niya na since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. Yes, he'll be one of the lawyers for all the cases. Sinabi yan ng bise sa panayam ng media sa Davao City. Handa raw siyang harapin ang mga impeachment complaint laban sa kanya at naninindigan siyang wala siyang nilabag na batas. Ang mga impeachment complaint laban sa bise ay kaugnay sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Dati na iginiit ng bise na walang naging maling paggamit sa confidential funds. Six days na nga lang at 2025 na. Ready na ba ang New Year's resolution ng marami? Habang ang iba ay may natitira pang goals this year. Oo nga, hindi pa natatapos pero meron pang araw. Meron pa. Tinanong po namin ng netizens anong goals na gusto nyong ma-achieve ngayong 2024. Bago raw magtapos ang taon, gusto ni Reese James na may pera ang kanyang wallet at bank account. Why not, di ba? Ang sabi naman ni Leonardo Mondaya sa wikang Iloco, awanin gayem o wala na kaibigan. Aba, wala na raw siyang natitirang goals for 2024. Wow, Kaya congratulations. congrats, ha? Sana all. Goal pa rin naman ngayong taon ni Maricel Moral na mapanatili ang pag-angat ng maliit niyang negosyo at mapanatiling malusog ang kanyang pamilya. Oh, hindi pwedeng tao lang ang merry ang Pasko. Kaya mga alaga sa isang zoo sa Rome, Italy, hinandugan din ng regalo. Naughty o nice man ngayong 2024, may gift yan for everyone. Kakatuwa ang iba't ibang reaksyon ng mga hayop. Merong deadma sa regalo, pati natakot yata kaya hanggang amoy na lang. Hindi rin curious ang ilan kaya iba ang napagdiskitahan. Ang pares ng unggoy naman, chill lang at diretso sa mukbang. Pero sa sobrang excitement ng isang tigre, siya na ang nabalot sa wrapper. Ayun no, sari-saring treats and surprise ang laman ng bawat regalo. Bahagi po ito ng programa na layong panatilihing active ang zoo animals. Kaya, wow na wow!